Good morning mga ating ko, pero ano ang good sa morning pag ganito ang bungad ng gising ko mga ating ko. Dapat pagising ko mga ating ko ay nagmumuni-muni ako, Diyos mio Rudy, parang meron talaga akong kantin. Sa susunod talaga mga ating ko ay ipatatry ko nga sa kanila ang kumain sa dahon ng saging para pagkatapos nga nilang kumain mga ating ko ay itatapon na nga lang nila. Pero wala nga akong choice mga ating ko kaysa mag-utos ako tapos ako lang din naman ang gagawa. Iwag na nga lang tayong mag-utos mga ating ko, may stress lang tayo. Pero nga mga ating ko ay inagahan ko nga talaga kahit sobrang sakit nga ng balakang ko dyan. Sa bagay nga mga ating ko, tuwing ako nga ay gigising dito talaga ang unang punta ko sa kusina at ito talaga mga ating ko ang unang nililinis ko. Ay Diyos mi naman kasi mga ating ko, parang isang araw na lang talaga mga ating ko ay uuuri na nga talaga itong aming kusina, lalo na nga itong aming lababo. Pero wala nga tayong choice kundi ang linisin nga natin dahil nanay tayo. Pero wag lang talaga ako abuti ng tuyo at buryong ng utak ko mga ating ko. Baka imbis na hugasan ko ito ay ilalagay ko na lang talaga ito lahat sa basurahan. Lagi ko naman talaga silang pinapangaralan mga ating ko na pag ganito ay bago magsitulugan at pagkatapos kumain ay hugasan. Habang bata pa nga lang sila mga ating ko ay tinuturuan ko na nga sila para naman mga ating ko yun sa kanila at para kung saan man sila mapadpad at mapuntang bahay ay marunong sila sa mga gawain. Nakilos naman sila mga ating ko pag inuutusan pero puro mamaya, mamaya, mamaya. At minsan naman mga ating ko ay inaabot din talaga mga ating ang mga anak natin minsan ng tamad. Kaysa mabaliw pa nga kung kakautos mga ating ko, ako na lang ang kikilos. Story time nga tayo mga ating ko. Noong araw na kaidaran ko nga ang mga anak ko ay hindi ko po talagang ginanito ang aking lola. Laking lula nga po ako mga ating ko at siya talaga ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. Pero nang kaedad ko mga ating ko ang mga anak ko ay marunong talaga ako sa mga gawaing bahay. Bago ako nun papasok at pupunta ng school mga ating ko ay kailangan nakalinis nakaluto na ako mga ating. At pagdating naman ng Sabado at Linggo, ang Sabado ay yun yung araw na naglalaba nga po ako sa ilog. At ang araw naman ng Linggo mga ating ko ay yun yung araw na kung saan na mamlansya nga po ako ng aming mga uniform at ng aming mga pang-alis. Partida pa mga ating ko nung araw ay hindi nga di kuryente ang aming plancha. Mano-mano pa nga noon mga ating ko ang ginagamit kong plancha. At minsan pag lumalabas nga at nalalaglagan ng baga ang aking pinaplancha ay talaga naman mga ating ko nasusunog. At may mga araw pa nga noon mga ating ko na nagtitinda nga kami ng lula ko sa Tiangge. Napakaswerte ko nga talaga sa lula ko nung araw dahil sobrang sipag talaga mga ating ko. Kahit sa ang Tianggian nga mga ating ko ay meron nga kaming pwesto. At minsan naman mga ating ko ay katulong nga ako ng lula ko sa pagluto nga ng puto at bibingka. At ang aming mga niluto ay dinadala nga namin mga ating ko sa Tianggian o kaya naman sa Sabungan. At minsan pag madaling araw nga kaming nagluluto ng lula ko ng puto ay kay aga nga pong nauubos. At syempre mga ating ko ang aming mga suki ay ang aming mababait na mga kapitbahay na imbis pandesal ang kanilang bilhin pang almusal ay puto ang kanilang binibili. Kaya naman mga ating ko nagpapasalamat talaga ako sa mga sumusuporta sa amin ng lula ko nung araw. At minsan naman mga ating ko marami din pa-order ang lula ko. Maraming talent nga mga ating ko talaga ang lula ko nung araw bukod sa pagluluto ng puto at bibingka ay nagluluto din po kami mga ating ko ng molido candy. O kaya naman mga ating ko naglalala at gumagawa nga po ng banig ang aking lula. Mabinta kami mga ating noon lalo na pag may mga bakasyonista tapos nagpapaluto sa lula ko ng molido at ng bibingka.
at nagpapagawa ng banig. Kaya sobrang malaking pasasalamat po talaga mga ating ko sa lula ko dahil ang mga turo nga po niya mga ating ko ay nai-apply ko nga po ngayon lalo na po na meron na nga po akong pamilya at mga anak. Kaya sa kanya ko nga po talaga namana at natutunan ang pagluto-luto ng mga kakanin. At ito mga ating ko minsan ay pinagkakakitaan ko rin. Namiss ko tuloy ng sobra ang lola ko. 18 years old yata ako nung nawala ang lola ko mga ating ko. Sobrang lugmok na lugmok ako noon kasi hindi ako sanay nung wala siya. At yun naman din yung time na nahinto po talaga ako mga ating ko sa pag-aaral ko ng kolehiyo. Kaya naman napunta ako dito ng Maynila, nakipagsapalaran. Ang mga tinatarget kong trabaho nung araw ay mga pabrika. At bago pa nga ako maluha dito mga ating ko ay ito nga kumain na nga muna ako dito kasi sobrang gutom na nga po ang inyong ating. At tinigil ko na nga rin mga ating ko ang paglinis muna doon sa kusina gawa nung sobrang sakit na nga mga ating ng aking balakang. Sina-shoutout ko nga po pala dyan ang aking ate Weng Flores. May patutunugin ka na namang likod at balakang ate. Iniintay ka na. Kaya maraming salamat po pala mga ating ko sa inyong suporta. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala at sa mga nakinig ng aking pangmaalaala mo. Kaya maraming salamat din po sa mga nagpa-follow at mga nagko-comment at mga nag-share po ng aking videos. Salamat at bye!